Okay, we had to abruptly cut Sammy a while ago because the break was here already. Anyway, tuloy mo Kamansang Sammy, yung pinapaliwanag mo kanina. Yung operation and maintenance ng MRT compared sa LRT ay napansin namin sa presentation nila sa budget na para i-justify yung 7 billion, napakalaking dihamak ikumpara mo sa LRT 1 at LRT 2, yung 1 and 2. Dahil kung pagsamahin mo ang operation ng dalawang line na yan, katumbas lang ng MRT operation and maintenance. Alin siyang LRT2? Yun yung Itong Aurora. Aurora Bakla. Yun ang tinatawag kong megatrend. Opo, opo. Naliliti kasi ako doon sa numero ng mga LRT, MRT. Ang dami na eh. From mula dito sa hanggang Santolan. Santolan hanggang sa Katipunan, hanggang Recto. Recto. Pagsamahin mo yung dalawang line na yan, liban pa na mas makakatipid pa rin ang LRT kung tanggalin nila yung mga contractor dyan na binabayaran ng management fee na wala namang ginagawa. Isa dyan na yung nagme-maintenance, Sumitomo. Opo, sa MRT. Sa MRT, sa MRT. Yun yung pinakamalakas kumain. Di natin alam kung bakit kailangan nila di nila ma-justify yung ganung halaga kung saan napupunta. Humihingi pa ng pagtaas ngayon ng Sumitomo. Samantalang ang DOTC, si Vitangco ba yun? Si Vitangco? Vitangcol? One of the DOTC undersecretaries gusto itigil na yung kontrata nang maibaba yung maintenance cost yan. Ano? So maraming, again, tinitingnan natin, another area na hindi kailangan pag-usapan yung subsidy. Bawasan yung mga kontratang para sa maintenance, consultants at iba pa. Labis-labis kasi yung mga consultant. Ang minumungkahi na ng Release Network ngayon, tanggalin yung mga kumpanyang kontrata na essentially nagbabayad ka ng parang management fee na ang nagmamanage yung kagamitan nito ay pag-ari mismo ng LRTA. So, anong para bayaran mo sila, anong wala ka? Lahat ng mga technical ay nandyan sa LRTA, nandyan yung mga mahusay na ininiro. At katunayan, yung mga kasama kong dati kong kasamang ininiro ay nandyan yan, available, at nandun, lumabas ng bansang iba. Dahil hindi kaya i-absorb na dito. So yung management fee na yan, na dapat matipid na worth of million pesos yan per month, per year, billion per year, ay malaki may tipid yan kung directly government-owned and controlled yung buong system, operation and maintenance. Okay. Now, ang tanong, MRT, LRT. our job right now is to inform the public kung anong totoo dito sa picture na to. And ako, diretsa ko sinasabi na nagsisinungaling si Maroha sa maraming mga issue na doon. Sana yung pumalit ngayon ay hindi sinungaling. Sinong papalit ba? Si Emilio Aguinaldo Abaya. Okay. Formal na ba yan? Na-announcement na kanina. Si Marojas ay pupunta ng DILG at hoping na yung decision ni Marojas a week ago ay dapat baguhin ng bagong DOTC ako, I hope I'm proven wrong. Pero duda ako na mababago ni Abaya yan. Kasi kaya nilalagay ng Malacanang ang mga sekretary, nag-a-appoint sila dahil susunod sa kanila yan eh. Okay. Now, ang Malacanang naman sumusunod sa mga oligarchs. Dahil malinaw po yan. Malinaw lagi yan. So, hindi magbabago at ipipilit ang pagtaas ng singil sa MRT. Yung ba, sinasang-ayunan nyo? I'm willing to bet on it. Itutulak nila ang pagtaas ng singil sa MRT. Ako, nagsasakayan ako. Ngayon na nag-devil advocate lang ako. Baka sakali. Devil's advocate lang mo. Okay. Baka sakali. Sakayunan mo ako doon. Ang question ngayon, palagay ko, sasang-ayon ng 95, 98% ng commuters at populasyon ng bayan tungkol dito sa pagtutol sa pagtaas sa MRT. Definitely, yes. Magtututol yan. Lalo-lalo na matapos na marinig nila ang katotohanan dito. At naging malinaw sa kanila yung mga pagsisinungaling sa kanila ng itong nakaraang halos 15 taon tungkol dito sa MRT contracts. At itong subsidy kuno. Na subsidy para sa mayayamang adambuhalang oligarchs at hindi sa maliliit na tao.
at gusto pa nilang patawan ng dagdag na singil para ibigay na naman doon sa oligarchs na yan. Ano? Okay. Ang question, anong magagawa ng taong bayan ngayon sa pagtutol? Hindi mo naman ma-boycott dahil kailangan mo sumakay. Necessity Oo. siya. Hindi mo naman masabi na harangan, magagalit ang kapwa nating mga mamamayan. Commuter. Ano? Hindi naman tutulong ang gobyerno. Ano talagang walang tulong ang gobyerno dito eh. Mga politiko, takot din sa oligarchs. Takot din sila sa ABS-CBN. Kasi Takot din sila sa Channel 5 dahil kay Manny Pangilinan ng Channel 5. Financial nila. Takot din sila sa GMA7. Baka mabili na ni Manny Pangilinan ng GMA7. Ano? Dito sa GNN. Diretso tayo. Open tayo. Kaya lumalakas ang GNN sa publiko dahil maasahan nila na anumang totoo isasabihin natin. Ano? So, anong form of struggle? Well, sa part ng release network, kasama din ang anti-traffic movement na as a co-convener nito. Pag nag-iit, una-una, ang first stage talaga na aming tutuunan ng pansin dito yung massive information drive. Ginagawa na natin ngayon yan. Ginagawa natin sa ngayon, no? At iba pa yung station by station na kailangan ipaunawa sa kanila na tayo linuluko, tayo ginigisa sa sarili nating mantika. Tapos yung sinasabi nilang... nasabi na natin, siguro 98% susuporta dito sa posisyon natin. Wala pa rin sila magagawa. Ang sasabihin ng iba... recourse talaga namin. Sige. Ang pinakahuling pinagplanuhan namin questionin ang proseso ng pagtaas ng pamasahe sa LRT and LRT. Saan? Sa korte na? Sa korte. Unang-una, ito lang ang katangi-tanging transportasyon na walang regulatory board. Kagaya ng tubig, mayroon. Kagaya ng kuryente, mayroon. Ang pamasahe sa jeep, mayroon. Ang pamasahe sa aeroplano, mayroon. Imumungkahin mo, magkaroon ng regulatory board? Hindi. Didemanda namin kung anumang prosesong pagtaas nila na through media, yung statement na magtataas sila, tingin namin labag yung mga ganong patakaran. Pero saan mo dadalhin? Dapat magkaroon ng public consultation. Kasasabi lang ni kasabay nitong anunsyo ni Marwa, sinabi niya wala nang public hearings dito, tapos na to. Tapos na. Kung yung tinuturing nila nakaraang 2011 is considered nila ng public consultation, ng public hearing yun, walang anumang organisasyon na lumahok doon mula sa student sector, workers, and vendors associations, and urban force association. Dahil binaycott o walang sumang-ayon? Walang sumang-ayon. So therefore, pag pinost nila ito, nakikita natin na yung martial law sa laban sa mahirap ay nagaganap para lang ipatupad. Mabuti pa doon sa panahon ni Marcos, yung martial law malinaw. General. Dito. General ang approach. Sa ngayon, martial law, laban sa mahirap. Pag ganitong klaseng pamaraan, not by hook o by crook. Hindi lang laban sa mahirap. Hindi lang naman mahirap ang sumasakay eh. Ako, hindi naman ako mayaman, pero hindi ako mahirap. Gusto ko lang isama mo lagi yung middle class. Commuters. Sila din kasi, hindi nila tatanggayin, mahirap sila kasi mga professional sila. Pero sila tinatamaan din ito. Totoo naman po yun. Sa general, yung riding public, na ibig sabihin na dapat ang gobyerno ilinalaan niya. Pero, hindi pa rin, tataas pa rin nila. Wala pa rin nagawa ang taong bayan. Pero noong nakaraan 2011, napigilan. Na-preempt natin yung kanilang plano. Ano? At siguro, sobra na lang kapal na mukha ng gobyernong ito na nagsabing daang matuwid at kayo ang boss ko. Ngayon, nagsasalita ang mga boss niya ngayon. Hindi naman nakaharap sa taong bayan. Kayong boss ko. Nakaharap siya sa oligarchs eh. Kayong boss ko. Di ba? Yun lang. Doon ako nalungkot. Ang pinapakita ko rito, siguro kailangan mass mobilization ang taong bayan, matutong sumali Ayan naman po. sa rally, na maayos at sa sigaw ng taong bayan ay mayanig ang mga oligarchs at naglaharing uri at sasabihin na i-moderate na natin ang greed natin. Bawas-bawasan na natin ang pagkagahaman natin. Ganid. Yung ganid natin. Ganid yun. Otherwise, this will lead to ugly situations in the future. Po yun. And ayan ang nasa dilema ako eh. Bakit? Kasi
ang conclusion, pag hindi sila magbago, yung oligarchs at na mga nasa poder at corrupt yung trapo, hindi magbago, revolusyon ang isisigaw ko na rin eh. Nasasabi ko yon, hindi ko pa isisigaw. Yung revolution, imminent naman yan sa ganitong system eh. At anumang oras, matter of ano yan eh, yung isang magti-trigger na magpursige na ang mamayan na agawin ang kapangyarihan pampolitika upang kontrolin ang kapangyarihan pang-ekonomiya at i-distribute ito equally dito sa mamayan. Kasi sa ngayon, 25 tao lamang ang nakikinabang sa ekonomiya ng bansa. At yung 25 tao na yan, ang kinita ng 25 tao dito sa Pilipinas ay katumbas ng 50 million Pilipinong kinita sa parehong taon, 2010. 50 million kasi yun ang working population. Yung working population. At yung earn ng 50 million na yan ay kasing laki ng 50 billion na ina-earn nung 25 kataong dito oligarkiya sa Pilipinas. At pagka yung 50 million na yan kumilos, laban sa 25 kataon ito, kasama ang Malacanang, kasama dyan, wala naman talaga sila magawa. At yun ang inaantay-antay natin. So we hope by informing the public and speaking openly dito sa galit na ng taong bayan, galit ko, binubuksan ko na. Kung ako ay talagang sumali na sa revolusyon, ibig sabihin maraming katulad ko na sasama na. And that is why I'm so open about it. Hindi ko tinatago na talagang... Revolusyon lang naman magbabago sa bansa. Hindi naman election talaga. Pagka hindi magbago nga yung mga nagpapatakbo. Pares na ng pananaw. Na hindi eleksyon ang solusyon sa pagbabago sa isang bansa. Revolusyon. At revolusyon na isang mapayapang revolusyon nga para agawin ng kapangyarihan pampolitika. Okay. Through elections ngayon, ang hinaharap ng taong bayan, 2013, 2016, at madalas sinasabi ko, nakailang eleksyon na tayo. Correct. Nagbago ba? Correct. Hindi po. Baka sa susunod. Kasi ayaw ng tao ng violence. Ayaw ng tao ng gulo. Pero wag naman subukan itong mga oligarchs ang hangganan ng pasyensya ng taong bayan at ng middle class. Tulad nitong case ng MRT. Anong dapat gawin dito? Yan ang susunod na tanong ko. We talked about action of the public. But what about the action of government sa pag-iimbestiga nitong kontrata na siyang sumira sa lahat ng mga pag-asa dyan sa MRT na maging maayos para sa publiko? Kaya hamon natin sa righteous path ni Penoy. Ibasura ang lahat ng mga kontratang nagdaang mga gobyerno at ituwid ang mga kontratang ito. Dahil pagka ang solusyon nila ay para ma-comply lang, mag-comply sila sa mga onerous contract ng daang gobyerno, ibig sabihin, asan yung daang matuwid? Ang tinatahak mo ay dating daan ng dating mga nagdaang gobyerno na hindi naman sinasabi mong matuwid. Para ipakita mong daang matuwid yan, abrogate na yung mga kontratang yan, na mga onerous contract na yan, laban sa mamayan. Pinapaalam lang natin sa publiko na dapat yun ang gawin ng Malacanang. Imbestigahan, ibasura, dahil siguradong makikita na onerous na disadvantageous to the public and therefore it is a violation of the Constitution dahil itong mga public utilities ay para sa kapakanan ng taong bayan. Pero masisiguro ko rin na hindi niya gagawin. Sa kuryente lang, wala siyang ginagawa eh. Ito pa nga binigyan niya ng lahat ng mga yung export processing zone, binigyan niyang allotment ng subsidy ng 1 billion US dollar. Mayroon siyang commitment sa IMF World Bank na 1 billion US dollar para sa pagtulong ng nagpapump ng ekonomiya ng Europa. Dahil sabi niya, ang Pilipinas ngayon, dati nangungutang, ngayon nagpapautang. Pero nakikita ba niya, ang mga mamayan niya, yung biktima nila itong mga nakaraang baha na ito, sinisisi niya sa pagbaha at sa mga basura, may hirap. Ay gusto nga niya ilabas yung 100,000 mga urban poor. Sabi daw, itong dahilan doon sa mga baha. Pasasabugin daw niya ang mga scientists na nandoon sa gilid ng mga creek. Ang tanong ko ang gobyerno dapat iniisip, bakit marami tayong urban poor? Bakit poor? At dito sa urban.
Anong dahilan? Dapat yung pag-aralan nila dahil di na namin sabihin yan, dahil alam na namin yan eh. Kasi kung payagan ako magsalita para malaman ng Pangulo, yan ay mga biktima sa kanayunan na walang lupang sinasaka. Kagaya ng lupa niya sa Hacienda Luisita na hanggang ngayon ay gusto niyang panghawakan sa kabila na wala na silang dapat kapangyarihan dyan. Sila yung nandito ngayon. Okay. Kaya, Okay, sige. Bago ako uminit ng husto sa paggagatong ni kasami dito, na totoo naman, ano? totoo yan, hindi panggagatong yan. Magpapalamig tayo ng kaunti doon sa katabi ni kasami, si Leon Peralta. Yun, dagdagan mo naman o buhusan mo kami dalawa ng malamig na tubig muna. Sa totoo po lang lahat ng sinabi ni Kasami ay nangyayari ngayon at may katotohanan. Katulad din po ng sinabi nyo, ang pagtaas ng pamasahe sa MRT ay hindi maaring pigilan dahil yun po talaga ang nasa utang ng mga taong gobyerno na niluklok natin sa kapangyarihan. Kitang-kita po natin ito na parang kulang sila ng nasyonalismo o kulang sila o todo ang bilib nila sa tinatawag nating liberalisyon. Liberalization. Liberalization. O kinain na sila o sila'y nilamon na ng tinatawag Ang nating isa lang neoliberalism. i-edit ko lang kung ako ipapayagan yung sinasabi mong yung taong gobyerno. Maraming taong gobyerno sumasakay din sa MRT. Ito yung mga maliliit. Mga government employees. So, ang gobyerno, I don't think we should use the term ang gobyerno. Oligarchs lang. Kasi si Marojas, oligarch din yan. Oligarch Pamilya Aquino Kuhan ko, oligarchs din yan eh. Hasindero din yan. Kasi hindi masama ang gobyerno. Ang gobyerno sumasama lang batay sa kung sino humahawak sa Malacanang ng gobyerno eh. Ano? Yung interest Kasi sila, mga oligarchs, hahawakan nila ang gobyerno tapos bibintangan nila ang gobyerno. Kasi corrupt kayo eh. Sino namamahala? Siya mismo eh. Di ba yan sinasabi ni Noynoy? Ano? Inefficient ang gobyerno. Sandali lang, sino bang boss sa gobyerno? Ikaw eh. Ano? Ikaw economic manager dyan eh. Katulad po ng sinabi mo, Mento. Ang sinasabi kong taong gobyerno ay yung niluklok natin. Yung halal. Oo, yung halal Si Pennoy, natin. halal din eh. Nilagay natin sa kapangyarihan. Saan na? Sigurado bang nahalal yan o dahil sa computer? Di ba? Di ba sabi mo kanina habang nilalakad tayo, hocus po na yun? Sa totoo lang Di ba po, nag-file ako tayo yung kasama po ni Gamentong na nag-file sa Supreme Court Hocus Picos. through Attorney Adasa, Humubono Adasa, Adasa. para patigilin ang proklamasyon ni Pinoy. Pero hindi po ito inaksyonan at natuluyan pong i-proclaim. Well, ating nabanggit natin ng Pangulong Hocus Picos kasi nga, lahat konektado to eh. Sa pagluluklok ng mga nagkokontrol ng sistema para sa interest ng mga oligarchs. Now, merong mga taga-media na kaibigan ko rin na sumusuporta sa Hocus Picos. Hindi ko na sasabihin kung may ibang motivasyon sila, ano? Pero alam ko malaki ang PR budget ng Smartmatic. Ano? Pero ang sasabihin ko lang dito, suma total, kung ang Alemanya, Republic of Germany, German Republic, ang Supreme Court ay ni-reject ang computerized election dahil sabi nila, dapat ang buong proseso ng paghahalal transparent sa lahat. At yung computer hindi mo makita kung anong operation habang yan nandyan sa loob ng kanyang electronics. Kanilang pinagbawal yan. Dito pa ipagmamalaki sa akin ng Smartmatic ng ating COMELEC na napaka-inefficiente at napaka-dishonest na hindi, mahusay ito. Sino ba silang kayang lokohin tayo? Di ba? Simpleng logic lang yan. I'm comparing a very intelligent society to a very corrupt. We're not backward. Marami tayong engineero and so on, magagaling eh. Pero corrupt ang sistema. Okay, we have 4 minutes left, so we have to start wrapping up. I'm afraid I presented the people with a dilemma na alam na ang problema, tiningnan natin ang option kung anong pwedeng gawin, walang mangyari. Kasi nga, yung mga nagkokontrol ng poder at gobyerno, lang, tatango-tango, pero walang gagawin para baguhin ng takbo. Di ba? Pero, as my Christian friends will always say, there is always miracles in this life. Meron ba kayo nakikita ang miracle?
na mapigilan itong MRT fare hike. Tulad ng small miracle nung nakarang taon, napigilan natin, na-delay natin. Kaya nga napilitan na mag-anunsyo itong taon na to. Hindi pa dumadating ang 2030, nag-aanunsyo na si Marojas. Kasi siguro yung mga nasa likod nila, oy, kailan kayo magtataas ng singil sa MRT? Eh baka patalunin namin kayo sa susunod na hokos-picos. At hindi ka na magiging presidente kahit asawa mo si Corina Sanchez. Oh. Eh bakit nga bigla siyang nag-anunsyo dito sa panahon na to? Walang dahilan eh, di ba? Pwede naman yung i-anunsyo 2013 pagtataas na eh. Why? But anyway, yun ang dilema ng publiko. Alam na natin lahat, lokohan ito. Anong gagawin natin? Well, ang publiko dapat maging vigilante sila. Bagamat sinasabi na next year po pwedeng papaagahin yan, depende yan sa reaksyon ng publiko. Ngayon, I agree. Kung sa ngayong maagang yugto ay kumikilos na tayo, nagbibigay na tayo ng opinyon na taliwas sa kanilang pananaw, at siguro kailangang magsama-sama. Hindi sama-sama sa pagsasalita lang sa publiko, kundi yung kalsada gamitin natin bilang isang larangan I think ng pagtutol. isang immediate project ko na naisip mag-produce tayo ng sticker na suot ng mga commuters. Yun, Isipin mo, kung 1 milyon makikita sa kalye na may suot na sticker. Sa isang bahagi ng trabaho yun. Gastos na naman yun. Gastos yun. Pero baka ang publiko naman willing na magbigay ng 25 centimos sa bawat sticker. Para gumawa ng talagang yung cost lang. Costing. Well, magandang kampanya yan. At para makita nila yung... Ilunsad natin yung movement dito sa programa natin. Okay yan. Diba? At gagawin natin yung mga sticker na yan, na ididikit nila habang pasakay sila sa train. At saka pagbaba, pagpunta sa opisina, para mapag-usapan lahat nito. Pag-usapan nila yung Well, magandang proyekto po yan. Okay. Habang mahaba pa, hindi pa malayo pa ang dilubyo, kaya lang pinaghahandaan natin ang dilubyo. Okay. Kung paano natin salba That's one sarili. suggestion from me. Sa inyo naman, dating LRT worker ka, ano bang mga paraan dyan? Pwede mo singitan yung TV ng LRT nung propaganda natin tungkol dito sa issue na to. Well, sa ngayon, wala na tayong access dyan. Pero ang epektibo sa batay sa karanasan ko, yung pagkilos ng mamayan. At yung mismo ang commuter ay kasama natin sa pagsasalita laban sa pagtutol o pagtutol sa anumang pamasahe. GNN crew natin, sama kayo sa protesta? Lagi gumagamit naman. ba kayo ng MRT, LRT? Hindi kayo sumasakay kayo? Okay. Sasama yan. Lagi naman natin nakikita sa field yan. Well, yun ang panawagan natin. Sa mamayan, dapat vigilante, makisa laban sa batas ng pamasahe ng LRT. Una-una, ito na lang ang natitirang pinaka-buffer ng mamayan para doon sa... may proyekto na naman ako. Ano naman yan? Dapat ang publiko nagte-text, nagtatawag sa mga radio programs na sila ay tutol dyan. Maaga pa. Sabihan na nila, yung Marojas, walang pag-asa yan sa susunod na halalan at yung mga kapartido niya. Yun ang panakot sa kanila di ba? Baka ma-delay pa natin. 1 minute to the end. Okay. Let's go to Leon for half a minute, then i-wrap up mo. Okay. Ang sinasabing mirakulo ni Gamentong ay mangyayari lamang kung ang taong bayan o ang ordinaryong Pilipino ay aalma dito sa balak ng... Aalma. Aalma. Akala ko, dinig ko aarma. Delikado yun. Mag-aarma. Hindi. Ang ibig sabihin ay aalma. Pero malaking magagawa ng mga kilusang makabayan tulad nung sinasamahan ngayon ni Kasami at tulad ng anti-trapo movement upang magbuklod-buklod, upang imungkahi natin sa taong bayan na magkaroon ng bagong pagkilos sa tinatawag nating pagtaas ng antas ng nasyonalismo. Okay. Dahil sa tingin ko lang, makikinig ang pamahalaan natin kung ang bawat Pilipino ay tuturuan ng kapwa natin Pilipino, lalo-lalo na ang ordinaryong Pilipino, na magtaas ng antas ng nasyonalismo. Okay, I think that sums it up dahil we've run out of time, no? At mahaba na din ang paliwanag ni Sammy at kami umaasa na ang taong bayan ay magsasama-sama dito at magkapit-bisig ng maharangan na naman natin ng 1 taon na naman yung pagtaas sa singil sa MRT. Mabuhay
At have a good weekend.